Hello mga kayong for today's video. So mag-video sa tadaran napitan no kay nakoy nakitaan nga trending karon sa social media. Nagpa-rapid point action sila. Actually ano sila kanang mag-asawa. Taga Mindanao ang lalaki, taga Mindanao din ata yung babae, I don't know kung saan. But ang issue is clip lang siya, short video lang. So ang babae naa siya sa UAE, na ang lalaki nasa Pilipinas. Then ang nahitabo is ang babae nagkaanak siya sa UAE sa lain nga lalaki. Then nangutana ang lalaki sa iyaha, nganong imo maning nabuhat sa kuha o bakit mo to nagawa sa akin? 'Di ba? Anong dahilan or unsa hinungdan? Ba't mo to nagawa? Ganun yung tanong ng lalaki. Ang sagot ng babae, inaamin ko na nagkamali ako. Kasi kakarating lang daw niya sa UAE tapos na homesick siya. Wala daw time sa kanya yung asawa niya. Ang sabi naman ng lalaki, hindi ako nakatatawag sa iyo agad kasi nga yung cellphone ko nawala. Mahal nga naman yung cellphone sa Pilipinas. Yung asawa niya nagko-construction. Tapos susuportaan pa yung 5 nila na anak, as in 5 yung anak nila. Kasi kaka-abroad nga lang ng babae, so wala pa talagang support. So, unahin pa naman niyang bumili ng cellphone kaysa ipakain sa mga anak niya. So, sabi nung lalaki, kailangan ko manghiram ng cellphone ng nanay mo para matawagan kita. Tapos, nung time na tatawagan kita, busy ka. Tapos, nalaman ko, busy ka pala sa iba kasi may ka-video call ka na iba. So, sabi nung lalaki, actually, grabe ka, genuine yung puso ng lalaki. Sobrang buti ng puso niya. Kasi, di ba nagkaanak yung babae? Sabi niya, sige, kung sinabi mo sa akin na hindi na ako ang mahal mo, okay lang yun. Basta ang importante, alagaan mo mabuti yung mga anak natin. Siguraduhin nyo na maganda yung pagpapalaki nyo sa mga bata. Willing akong mag-support. Ganyan. Tapos dun ko na-realize mga kairing na, tama nga pala yung sabi nila, pag naging OFW ka, pag alis mo, buo kayo as family. Pero sa 10 out of 10 na OFW, hindi man lang mangalahati doon yung uuwi ka na buo pa rin. So kadalasan talaga kung hindi sila laki yung magluloko, si babae, 'di ba? Ito naman pag bilang OFW, tama, magkaiba naman yung oras natin. Pero ako din kasi minsan homesick din ako, minsan stress ako, umiiyak din ako. Pero never ko gagawing rason 'yan para magloko ako. Never kong gagawing rason 'yan para ipagpalit ko yung partner ko. Kasi nga, bago ako pumunta dito, buo yung pangarap ko. Buo yung puso't isip ko na may pamilya akong uuwian at may pamilya akong iingatan no matter what happen. Kung darating man yung time na hindi magiging kami or maging mawasak man kami or magkahiwalay man kami, I just make sure na hindi yun ako ang nagloko or hindi ako yung gumawa ng kasalanan na hindi dapat ginawa. Kaya, para sa akin as OFW, hindi ko tanggap yung excuses na homesick ka. Hindi ko tanggap yung excuses na homesick ka dito sa ibang bansa kaya naghanap ka ng iba. 'Di ba? Pamilya mo, may 5 na kayong anak eh. Tapos ipagpapalit mo lang yon dahil dun sa taong nakakausap mo tuwing homesick ka. 'Di ba? So ganun kababa yung pagmamahal mo sa pamilya mo at pinagpalit mo agad dun sa taong wala pang 1 taon mong nakilala. Pinagpalit mo agad doon kasi nga homesick ka, yun ang lagi nakakausap mo. Ito lang ha, take note mga ka-OFW. Pag isa kang may asawa or may karelasyon sa Pilipinas, pag may nakakausap ka na OFW or nasa Pilipinas na kunwari nagko-comfort sa'yo, lahat sasabihin nun maganda, di ba? Lahat sasabihin nun pang-uuto sa'yo. Alam niyo kung bakit? Para makuha niya yung gusto niyo sa'yo. Magiging kayo, or atensyon mo, lahat nun. Mag-e-effort yun para kausapin mo or para patuloy kayong mag-uusap. 'Di ba? Wala naman siguro magko-comfort sa'yo na pagsabihan ka na hindi maganda or hindi ka bigyan ng time. 'Di ba? Kaya nga minsan yung mga OFW nahuhulog eh. Baga nafu-fall sila sa trap na hindi dapat kasi pag may nagko-comfort sa'yo, lahat sasabihin nun malambing. Lahat sasabihin nun sweet. Kumain ka na ba dyan? Mag-iingat ka dyan. Matulog ka. Uminom ka ng gamot. Huwag ka ganong magpagod. Magpahinga ka naman. Ingatan mo yung sarili mo. 'Di ba? Lahat nun ng pagkikare na sasabihin sa'yo. 'Di ba?
Tapos bigla mong maisip, hindi ganito yung asawa ko, hindi ganito yung karelasyon ko. Kailangan pa ba? Kailangan pa ba namin sabihin bilang OFW na mag-iingat kayo dyan, kumain kayo dyan, uminom kayo ng gamot, kailangan malusog kayo. Kailangan pa ba namin sabihin? 'Di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng bagay magsasabi kami para sa inyo. Kasi nga, for imagination kami, as OFW kami, minsan hindi na namin maisip, i-care nga pati sarili namin, tapos yun pa yung gusto nyong matanggap nang galing sa amin, na i-care kayo ng mas bongga. 'Di ba? Sa as OFW naman din, tayo din na nandito, huwag din nating isipin na all the time, may time sa atin yung mga partners natin sa Pinas. Kasi nga, if wala siyang internet, ang mahal ng load. 'Di ba? Susmiyo, ang mahal ng load. Mag-load ka lang ng 50 pesos, pag all the time ka mag-video, ubos na yan. Ubos na yung MB na yan, or data na yan, or giga na yan, ubos na agad. 'Di ba? So, kailangan talaga is communication, proper communication, kung anong dapat pag-usapan. At ito rin take note sa mga karelasyon dyan. Pag may mag-away kayo mag-asawa, or pag may hindi kayo na pagkaintindihan as bilang partner, or magkarelasyon, jowa, asawa, etc., ano pang tawag dyan, pag meron kayong mga bagay na hindi kayo magkaintindihan, wag nyong i-open sa mga tao na alam mong may gustong makuha galing sa'yo. Kasi alam mo kung bakit. Hindi ka bibigyan ng advice niyan na para maging strong yung relationship nyo. Hindi kayo bibigyan ng advice niyan para ipagpatuloy mo, intindihin mo, or ipaglaban mo yung relasyon na meron kayo. Siyempre, bibigyan ka ng advice niyan. Oo nga, no? Bakit hindi siya ganyan? Bakit ginawa niya yun? Dapat ganito siya, dapat ganyan siya, dapat ganun siya sa'yo. Ganun yung sasabihin nun. Kaya take note talaga sa mga karelasyon dyan. Kung may ganun na pangyayari sa relationships nyo, please lang, kayo dapat ang umayo sa sarili nyong problema. Huwag nyong ipagsasabi sa iba. Lalo na pag yung mga tao na yun, may intention naman talaga na hindi maganda sa inyo. Yun yung pagkakataon na yun, or opportunity niya para masira kayo. Kaya dapat maging mautak kayo. Kung away nyo as magkarelasyon, kayo lang dapat ang umayos. Wag nyong iasa na may kausap ka, ino-open mo sa kanya. Ay, paano yung kausap mo may pagnanasa din sa'yo? Di, syempre sasabihin nyo, ay, ang sama pala ng ugali niya. Hindi ba siya nagkikare sa'yo? Ay, akala ko ba mahal ka niya? Dapat ganito siya, dapat ganyan siya, dapat hindi niya ginawa yun, dapat hindi niya sinabi yun. Ganyan yung sasabihin nun. Walang sasabihin nyo na, ay, intindihin mo na lang, baka pagod, or intindihin mo na lang, baka pressure sa trabaho. Walang ganyan. 'Di ba? Kaya, pag may problema tayo as karelasyon, or kayo dyan, pag-usapan nyo lang, na kayo lang. 'Di ba? Take note tayo Real talk. Huwag nyo gawing excuses na wala kaming oras or wala kayong oras para maghanap tayo ng iba or maghanap sila ng iba. No. Kasi kung gusto mong magloko, gusto mong kumawala sa relasyon, magsabi kayo. 'Di ba? Huwag yung patuloy kayong nag-I love you sa isang tao tapos may karing-king-king din kayo sa tabi-tabi. Huwag yun. Masama yun. 'Di ba? Ang pagiging honest nyo sa relationships nyo, doon kayo magtatagal. Kasi once na masira yung tiwala ng isa, sabihin na natin, sige, okay, nagpatawad. Pero ang isip nun, hindi na talaga buo. Hindi na talaga buo 100% na nagtitiwala sa'yo. Diba? Proven and tested. Kaya, sana, maging maging responsible tayo sa bawat actions na ginagawa natin sa buhay. Magiging, matured enough to know kung unsa man, nakasakit ba ta, sakto ba itong ibuhat, di ba? No, we are not a baby anymore. Di ba? Ang tanda-tanda na natin, mga tiguwang na ta. Hopefully na natay ma-learn, no? So, ayaw himuag excuses na busy sila or wala sila time para mangita kag lain. Huy!